Kumusta ka mag-aaral? Mabuti nakabalik ka sa channel na ito. Narito muli ang ilang pagtalakay sa mga aralin sa Filipino. Sa videong ito, matutunghayan mo at mapapanood ang mga sumusunod. Una, ano nga ba ang sanaysay? Ikalawa, ano nga ba ang pagkakaiba ng tula at sanaysay? Ikatlo, ano ba ang iba't ibang uri ng sanaysay? Ikaapat, mga halimbawa ng sanaysay. Marahil handa ka na. Narito, ang sanaysay ay isang uri ng panitikang nasusulat sa anyong tuluyan na karaniwang pumapaksa tungkol sa mga kaisipan at mga bagay-bagay na sadyang kinapupulutan ng impormasyon at aliw ng mga mambabasa. Marahil ikaw din ay may sariling pangunawa kung ano nga ba ang isang sanaysay. Para sa akin, ito'y isang akdang pampanitikan na may layong magpahayag ng damdamin, kaisipan at kuro-kuro tungkol sa mga bagay-bagay, naghahatid ng makahulugan, makabuluhan at mahahalagang impormasyon, kaisipan at ideya sa mga mambabasa. Sa iba pang aralin mo sa Filipino, tinalakay na marahil kung ano ang tula. Ano kaya ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tula at sanaysay? Narito, pakinggan mo. Ayon sa aking nabasa, ang tula ay isang akdang sining na may layong magpahayag ng sariling damdamin, himig ng puso ng may akda sa pamamagitan ng larawang diwa na gumigising sa damdamin ng mambabasa. Ito ay binubuo ng saknong na maaaring may sukat na 8, 12, 16, 18 ang taludturan. Samantalang, ang sanaysay naman ay isang akdang pampanitikan na may layong magpahayag ng damdamin, kaisipan at kuro-kuro tungkol sa mga bagay-bagay, naghahatid ng makahulugan, makabuluhan at mahahalagang impormasyon, kaisipan at ideya sa mga mambabasa. Kaya ang pagkakatulad ng dalawa. Narito, pakinggan mo. Ang tula at sanaysay ay kapwa naglalayong makapaghatid ng damdamin sa mga mambabasa, kapupulutan ng mahalaga at makabuluhang ideya sa pag-ibig at maraming bagay, naghahatid ng kaalaman at aliw, nagtuturo sa mga mambabasa na maging mapanuri sa mga bagay-bagay na mahalaga sa buhay ng isang tao. Marahil nagkaroon ka ng ideya kung ano nga ba ang tula at sanaysay. Katulad ng isang tula, ang sanaysay ay may iba't ibang uri din. Una, formal o maanyo na sanaysay. Ikalawa, pamilyar o personal na sanaysay. Ano nga ba ang kahulugan ng formal o maanyo na sanaysay? Ito ay paghahatid o pagbibigay ng mahahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham o lohikal na pagsasaayos ng impormasyon, mapitagan at gumagamit ng ikatlong panauhan o pananaw sa paglalahad. Ano naman kaya ang pamilyar o personal na sanaysay? Ito ay binibigyang fokus ang pagbibigay aliw at pagbibigay lugod sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga paksang pangkaraniwan, pang-araw-araw at personal. Mismong manunulat nito ang nagsasalita sa mga akda. Para sa akin, ang formal o maanyo na sanaysay ay uri ng sanaysay na nagbibigay ng mahahalagang kaalaman at impormasyon mula sa datos. Formal ang mga salitang ginagamit at hindi nagbibiro sa kanyang mga pahayag. May layong maghatid ng tunay at makabuluhang impormasyon mula sa datos at pag-aaral tungkol sa isang bagay. Ang pamilyar naman o personal na sanaysay para sa akin ay isang uri ng sanaysay na may layong magbigay aliw sa mga mambabasa. Karaniwang tinatalakay ang mga karaniwang kaganapan sa lipunan na maaaring nakikita, naririnig o nararanasan ng may akda. Animoy nagbibiro, ngunit naghahatid ng mahahalagang kuro-kuro tungkol sa mga kaganapan na kinasasangkutan ng karaniwang tao sa lipunan. Narito ang halimbawa ng formal o maanyo na sanaysay. Ito ay mula sa pahina 56 ng aklat na Panitikang Asyano.
Tunghayan at pakinggang mabuti. Suriin mo kung bakit ito ay pormal o maanyo na sanaysay. Ang ating mundo ay nangangailangan ng balanse upang mapanatili nito ang kaayusan ng ecosystem. Ang ecosystem na ito ang nagdidikta sa kaayusan o pagiging balance ng ating kapaligiran at nagiging dahilan ng balanseng pamumuhay ng lahat ng nilalang na nakatira dito sa ating planeta. Hindi lamang ang mga tao ang kasama sa usaping ito. Mahalaga ring malaman na ang mga hayop at halaman na kasama nating namumuhay rito ay nangangailangan din ng mabuting pamumuhay. Kung hindi nito mapapanatili ang balansing sistema, maaaring magdulot ito ng mga problema, hindi lamang sa ating panahon, kundi pati na rin sa mga panahong darating. Ayaw nating lahat na mangyari ito at magdusa ang lahat. Gusto nating magkaroon ng magandang sistema ang ating mundo upang tayong lahat na nabubuhay rito ay magkaroon ng maligaya at malinis na pamumuhay. Sa mga basurang tinatapon natin ng walang kontrol sa araw-araw, dahan-dahan nating sinisira ang ating kapaligiran, lalo na ang mundong ating ginagalawan. Ngunit, may panahon pa para magbago ang ating nakasanayan. Maaari pa nating gawa ng solusyon ang lumalalang problema sa basura, lalo na sa ating lugar na kinabibilangan. Sa mga produkto na ating binibili sa araw-araw, maaari nating simulan ang recycle upang mapababa ang basura na likha ng mga ito. Ang mga produktong gawa sa papel halimbawa ay maaari pang i-recycle upang mabawasan kahit kaunti ang basurang maaari nitong malikha sa ating mundo. Kung hindi tayo kikilos sa ngayon, baka mahuli ang lahat. Ngayon na ang panahon upang maisaayos ang suliranin natin sa basura at maging maayos ang ating pamumuhay, pati na rin ang pamumuhay ng mga darating na henerasyon. Napakinggan mo ang halimbawa ng pormal o maanyo na sanaysay. Narito naman ang halimbawa ng pamilyar o personal na sanaysay. Pakinggan mo muli. Pinalaki tayo sa kasinungalingan. Bata pa lang tayo, sinanay na tayo sa mga nilalang na hindi naman natin nakikita. Kapre, tikbalang, manananggal, tiyanak, multo at mangkukulam. Mga lamang lupa raw ang tawag dito. Nagtataka ako kung bakit hindi isinama ang kamote, sibuyas at luya. Mga lamang lupa din naman iyon. Kapag nagkakasakit tayo, ipinipilit ng nanay na masarap ang lasa ng gamot para sa sakit mo, kahit kalasa iyon ng tinta, ng pentel pen o panis na mantika para mapainom ka. Kailangan pasinungalingang napakasarap ng gamot, kahit pati sila kapag umiinom nito ay nagkakandangiwi na rin sa simangot. At may bato ka galing kay tatay kapag niluwa mo at naisuka, sayang ang pinambili ng gamot. Napakinggan mo at nabasa ang pamilyar o personal na sanaysay. Ito ay halimbawa mula sa pahina 56 ng aklat na Panitikang Asyano sa Filipino 9. Napakinggan mo ang dalawang halimbawa ng sanaysay. Iyon ay ang pamilyar o personal na sanaysay at maanyo na sanaysay. Kapwa sila naglalaman ng makabuluhan at mahalagang impormasyon. Ngunit mahalaga pa rin na matukoy kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Bago ako magpaalam sa iyo, ulitin ko muli kung ano ang mga nilalaman ng video na ito. Iyon ay ang kahulugan ng sanaysay, pagkakaiba ng tula at sanaysay, iba't ibang uri ng sanaysay at mga halimbawa ng sanaysay. Marahil may napulot kang kaunting kaalaman sa video na ito. Maraming salamat sa pag-aaral mo ng mabuti. Muli kang bumalik sa channel na ito kung may nais ka pang malaman tungkol sa aralin mo sa Filipino.